Kung kayo po ay buwisit na dahil hindi ho kayo nakaka-receive ng notification galing kay YouTube, oh, baka po kasi hindi pa ho kayo naka-subscribe dito sa ating channel, mga kababayan. Ano po ba ang dapat gawin diyan, oh? Pindutin niyo lang po yung subscribe button diyan sa ilalim ho, mga kababayan. At pagkatapos meron lalabas diyan, notification. Paglabas ng notification, meron kayong pagpipilian. Pipiliin niyo lang po yung all, mga kababayan, upang sa gano'n kayo po ay ino-notify ni YouTube sa lahat po ng ating talakayan at pag-uusapan, mga kababayan. O, ha? All lang po, all. Subscribe tapos all. At diyan naman po sa bandang ilalim ng Mark Ramos na pangalan, mga kababayan. O, ano gagawin diyan? Pindutin niyo lang po yung like button at ikomento niyo, mga bossing. Baste says government protecting drug traffickers user. Matindi yan, mga kababayan, ha. Sabi niya dito, authorities intercepted 1.5 million worth of suspected in Panabo, Davao del Norte, the Philippine o PIDEA. Davao reported the successful bypass operation which took place 9 p.m. on September 16, 2024 in Purok, Caimito, Barangay Santo Niño. Paano naman po nasabi ni Baste Duterte na pinoprotektahan, mga kababayan? No? Na pinoprotektahan po yung mga drug traffickers. Baste says government protecting drug traffickers and user. Kung ganito po yung mga nakikita nating mga balita ho, mga bossing, asaan diyan ang pinoprotektahan? Porket po ba hindi mga nangamatay yung mga nahuli, pinoprotektahan na yun? Porket ba hindi nilalabag yung karapatang pangtao ng mga nahuli, pinoprotektahan na po yun? Hindi. Kasi kahit naman po mga suspect yan, mga kababayan, kahit naman po mga huli na yan, may karapatan pa din hong mabuhay yan. Ano? At magbagong buhay. Kasi sa kanila ang estilo ho nila, mga kababayan, sabi nga ng dating Pangulong Duterte, mismong galing na ho sa bibig niya, no? Na ano, inuudyukan namin, binubuyo ang suspect para manlaban. Yun po ba ang tamang pagpapatupad ng laban kontra droga? Yung suko na yung tao, sasama na sa inyo, magpapakulong na, pero uudyukan pa? Uudyukan pa na manlaban? 'Di ho ba? O ano sabi dito? Cites recent investigation against Richard Gomez as evidence of political persecution. Madami pa ho yan, mga kababayan, ha. May idadagdag pa ako dito. Tingnan niyo ho itong litrato na 'to, mga bossing. Actually kanina lang ho ito, no, na-i-vlog ho natin ito, mga kababayan, pero tingnan niyo po kung ano ang ginagawa ng ating presidente, kung ano po ang kanyang kung paano niya po nilalabanan ang laban sa droga po. Ay, ano ba yung napindot ko? Ayan. 'Di ho ba, bakit gano'n yung napindot ko? Uulitin ko, ha. Dito, tapos stop screen, tapos share screen, pupunta sa window. So, ayan. 'Di ho ba? Ano nakasulat diyan? Eight si John Wayne Sase, nasaan ba 'yan? Ayun. Naku, eto, naloko na. Ayan, 'di ba? 8.1 million worth of illegal na droga, seized from 3 Chinese citizen in Pasay. Kaya wag ho nilang sasabihin, mga kababayan, na lalo na ho si Baste na, naku, si PBBM o yung gobyerno natin, pinoprotektahan yung mga drug trafficker at yung mga user. Hindi ho, mga bossing. Ang katotohanan po, mga kababayan, is yan. Hinuhuli po nila kaso hindi lang po masyadong matunog, mga kababayan, sa mga balita. Bakit? Huli, nagiging normal na balita na lang po, 'di ba? Araw-araw may nahuhuli. Walang namamatay, walang natetegi. Yung sa kanila, matunog na matunog. Bakit? Araw-araw may tegi, araw-araw merong patay, Ano ho, sabi nga, natuwa daw ang dating Pangulong Duterte nung may namatay na 32
kada isang araw, ha? Yun po bang 32 na yun, madaling paniwalaan na lahat po yun mga nanlaban? Mahirap po, eh, 'no? Mahirap po, lahat yun nanlaban, 32 tapos meron pang mga nagsasabi, alam ko kay Father yata yun, eh, 'no, yung nakasagutan ni Tobats na iisang bengbeng lang daw po, iisang bengbeng lang daw po yung mga nailagay doon sa mga biktima, kung di ako nagkakamali dun sa pagkakaintindi ko. Biruin niyo po 'yan. Tapos, sasabihin ni Baste Duterte, government is protecting the drug trafficker. Kapag po hindi patay, pinoprotektahan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga drug user at drug trafficker, kailangan patay? Oh, mali ho 'yun mga kababayan. Kasi ho, alam ko araw-araw ko ng sinasabi ito, mga bossing, kung ako nga ho, eh, 'no? Kung ako ho, yung buhay ko mga bossing, araw-araw na ginawa ng Diyos, nagpapasalamat ako, kumikilos ako, 'no, buhay ako. Kasi pagka nawala na yung buhay ko, wala na saysay, 'di ho ba? Eh, mayaman man tayo o mahirap, ang pinaka-precious, 'no, na meron tayo ay yung buhay po natin, mga kababayan. Pagka namatay tayo, wala na. Kung may eroplano ka kagaya ni Kibuloy, may helicopter ka kagaya ni Kibuloy, eh, tapos nategi ka naman o meron kang karamdaman, eh, wala na, 'no? Sayang lang din po yung mga yun. Ang nakakalungkot po doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, eh, yung buhay ng tao, eh, parang gano'n-gano'n na lang po. Parang wala lang, o sige 20,000 ganyan, basta may lagay akong 20,000 dito, 'no? 'Pag nakahuli kayo o kapagka napuruhan niyo yung isang sinasabi niyong user, eh, sige, yari nagiging 20,000 na lang po ang buhay ng tao, mga kababayan, which is maling-mali po, 'no? Yung mga tipo bang gustong sumuko kaysa manlaban, uudyukan nila na manlaban, mga kababayan, para bawiin nila yung buhay ng tao. Walang sino man, mga kababayan, ang may karapatan, 'no, na sumingil ng buhay sa kapwa natin, mga kababayan. Lalo na, yung mga nagsasabi diyan, naku, sumusunod ako sa Panginoong Diyos. Oh, eh, 'di ba ano, isa sa 10 commandments, bawal ang pumatay. Oh, bakit proud na proud kayo kapagka yung sinasabi ni Duterte na, oo, inuudyukan ko sila, na manlaban sila. Ba't proud na proud kayo dun? Parang mali, 'di ba? Kinakalimutan ninyo yung sinasabi niyong pinaniniwalaan ninyo, 'no? Para lang ay naku, para lang mai-justify niyo na tama si dating Pangulong Duterte. Mali ho yun, mga kababayan. Obob kayo nun kapagka ganun ang inyong paniniwala. Wala kayong ano nun, wala kayong ano ba tawag dun, walang dignidad kapagka ganun ang inyong paniniwala. Baguhin niyo na sarili niyo.